Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Aprobado na ng LTFRB ang 1 peso na pansamantalang taas pasahe sa jeep. Humihingi naman ng pangunawa ang mga transport group sa mga commuter na masasapul ng dagdag gastos na ito. May balitang A to Z si Giselle Simon. Pag sinabing provisional, pangsamantala lang po ito. Inaprobahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pansamantalang pisong taas pasahe sa mga pampublikong jeep sa buong bansa. Ibig sabihin, magiging 13 piso na ang pamasahe sa traditional jeepney, 15 piso naman sa mga modern jeepney. Sa ngayon po, ang kinikilala lang po namin is yung kanilang provisional remedy para matugunan yung 11 pagtaas ng presyo ng gasolina. Paalala naman ng LTFRB, sa October 8 pa magsisimula ang taas pasahe, kaya't pinagbabawal ang maagang taas singil. Ang fare increase po would only start on Sunday. Sa mga lalabag po ito, alam naman po ninyo kung anong posibilidad na maging sanction or penalty rito, which could lead to your suspension or possible po na pagka-revoke po ng inyong provisional, ng inyong home prangkisa. Nagpapasalamat naman ang grupong Pasang Mazda, Altodap at Akto sa pag-aproba ng provisional fare increase na LTFRB. Humihingi rin sila ng pag-unawa mula sa mga maapektuhang commuter. Pang-unawa po ang aming hinihingi sa inyo sapagkat kailangan lamang po sa pagkakataong ito yung dagdag na piso. Give and take situation lamang po tayo ngayon pagkat hirap na rin ang talagang ang ating hanay, ang aming hanay. Samantala, bukod sa pansamantalang 1 peso increase, pinag-aaralan pa rin ng LTFRB ang kahilingan ng iba pang transport group ng 2 piso at 5 pisong dagdag pamasahe. Mabigat din po kanilang hinihingi na iniintindi rin ho namin una yung mga consumers at saka yung magiging epekto nito sa pangkalahatan pong ekonomiya ng ating bansa. Dahil for every peso that you increase would trigger an effect on the economy or on the inflation. Sa hanay naman ng mga commuter, tanggap nila ang pansamantalang dagdag pasahe, pero tutol sila sa mas mataas pa rito. Ang mabuti lang po, napigilan natin na hanggang piso lamang. Ang mabuti lang po, ito ay provisional. At ang sinasabi ng ating mga super at operator, pagka bumaba ulit ng 56 to 57 yung gasolina, ay dapat tanggalin na itong provisional increase na ito. Pero imbis na mayat mayang taas pasahe, kaisa ng passenger forum ang ilang transport groups sa panawagan na suspindihin na lang ang umiiral na fuel excise tax. Sa amin, patuloy ang aming panawagan, isuspend ang excise tax, isuspend ang value-added tax. Dahil kapag ito sinuspinde, hindi lang po mababawas yung piso, kundi magaganda rin ang kita ng ating mga super at operator nang hindi apektado ang pasahero. Una nang nagbabala ang mismong Department of Energy na posibleng manatiling mataas ang presyo ng krudo hanggang sa matapos ang taon. Para sa balitang A to Z, Giselle Simon,